Okay yun. So, kaya ka siguro nandito dahil gusto mong malaman kung paano sumasahod ang isang food panda rider, ano? So, tapusin mo ang video na to. So, okay, dahil patapos na ang aking duty, so titingnan ko kung magkano, ang aking na-collect na cash. So, ito yung, mga cash na binayad ng customer doon sa pag-deliver ko ng pagkain, So, dito yan papasok sa iyong wallet. So, titingnan natin kung magkano lahat tong nakulik ko na cash. So, pinutin natin yan. So, lalabas dito, meron na akong na-collection na 650 pesos, So, yung pera niyan, So, babawasan yan nung sasahurin natin kay Panda. So, check naman natin kung magkano yung sahod natin kay Panda, So, dito, click natin yung payments. Yan. Dito mo makikita kung magkano ang sasahurin mo, So, nagkaroon naman ng 7 deliveries completed, So, nakapitong deliver tayo. Ang bigay sa atin dyan is 319.38. So, babawasan niya ng 2% yung cut ni Panda. So, magiging 312 na lang yung net earnings natin. So, yung collection natin na 650 pesos, babawasan yun ng 312 dahil yun ang sahod natin. So, 338 na lang yung i-remit natin dun kay Panda. Okay, So, yung kikitain mo dito kay Food Panda, nakadepende po sa sipag mo mag-deliver. Okay, so, sa pag-remit naman ng pera na natira, na binawasan ng ating sahod, pinto niyo lang tong cash out, So, lalabas yung user ID. So, yan po laging gagamitin nyo. Tandaan nyo po yung user ID. Yan po laging gagamitin nyo pag nagbayad kayo sa Dragon Loans. Lot of boring math later. 3,000 whoop-who's later. Okay, So, hindi tayo nakapag-remit kagabi, So, ngayong umaga, so, magre-remit tayo. So, 650 yung collection natin kagabi. Si Panda kasi pagdating ng 6 AM kinabukasan, mag-generate yun, babawas niya yung sahod mo doon sa collection mo. So, titingnan mo, 336 na lang yung babayaran natin sa kanya. Dahil binawas niya na yung kita natin doon, So, kagabi kasi 650 yan. So, ngayon gagawa na natin to ng ticket doon sa click apps na dinownload natin sa ating cellphone. So, tuturo natin sa inyo yan. Okay, so madali lang naman, download mo lang yung click apps doon sa Play Store para magkaroon ka niyan. So, dito, hahanapin na natin yung click apps na dinownload natin. Ayan, click ko. Yan. Yan po yung pinaka-apps, na dinownload natin sa Play Store. So, open natin yan. Hanapin natin yung bills payment, So, mag-generate siya. Then, dito, hanapin natin dito yung Dragon Loads, Kasi doon tayo magbabayad. Ito kasi yung babayaran natin sa click in Dragon Loads para mapunta na ipada yung remaining na napulikta nating pera na bawas na yun sa ating sahod. Okay, so open natin yung Dragon Loans. Yan. Lalabas dyan yung reference number. Yun po yung user ID na tinuro ko sa inyo, Yung dyan nyo po ilalagay yan. Yung lumabas din pag pinindot mo yung cash out. Then may telepono dyan, yung contact number mo, lagay mo dyan. Din yung amount. So, 336 yung amount. So, isakto na natin siya. Gawin na natin 340. So, yan, ginawa ko 340. So, pag check yun, mag-generate siya. Yun, so, tinakpan lang natin yung mga info doon, So, nakagawa na tayo ng ticket. Yun ang ipapakita natin doon sa 7-Eleven, So, yan. Meron dong 7-Eleven. So, doon yan, babarilin lang nila yung barcode dun sa cellphone mo, then bigay mo yung pera. So, dito pala, pag hindi gumana, wala pa kayong apps doon na click sa cellphone, pwede kayo dito gumawa. Meron silang mga kiosk dyan. Diyan ka type SIM lang din naman, So, yung hanapin mo sa bills, yung Dragon Loans, type mo yung reference number,
telepono at the same time kung magkano yung halaga. Yung parang naglagay ka lang ng pera sa GCash mo. So yun, lapit ka sa router, ayan o, may barcode na. Yan, so babarilin lang yan. So yun, pag hindi gumana yung sa cellphone mo, dun ka gumawa sa machine, ano? Kasi minsan sumasablay din yun sa cellphone natin, nag-offline. Then, double check mo yung reference number o yung user ID, kailangan sakto yan. Kasi pag nagkamali, sa iba yung papasok, ano? So kunin mo yung resibo mo kasi minsan sumasablay din. Nakalabas ka na sa 7-Eleven, di pa pumapasok. So, para makapag-email. So yan, may notification. Ibig sabihin na pumasok yung payment mo. O ay so kung hindi pumasok yung payment mo, pwede mong itanong yan doon sa personnel ng 7-Eleven. So may titingnan natin kung nagbuwas. O yun, naging positive tray na siya, no? So, pera mo na yan kasi positive na. So, 3 pesos na. Kung ano man yung sobrang bayad mo, mag-a-add lang naman yun sa wallet mo. So, yun lang. So, I hope na may natutunan kayo, no? So, kung gusto mo nga pala mag-apply bilang isang food panda rider, so, gamitin mo yung referral link ko, ano? So, ilalagay ko na lang dyan sa comment section para makapag-apply ka, ano? Susundan mo lang yun, yung gagawin mo dun. So, tandaan mo click mo yung referral link ko, mga kamanibela, kung gusto mo mag-apply bilang isang food panda rider para madali kang makapasok, ano? Okay, so yun lang, ano? So, pa-like naman and subscribe sa aking YouTube channel and wag mo na rin skip yung ads na lumalabas dito, ano?